Good morning po kay Cap Risa Tiope. Siya po ang tagapamahala ng Pet Cemetery sa Fortune, Marikina. Ma'am, good morning po sa inyo, Ninya at Migs. Good morning, ma'am. Good morning, Migs and Pretty Ninya. Magandang umaga. Cap Risa. Ang guwapo at ang gaganda. Marami po salamat, ma'am. Ma'am, kailan po itinatag itong Pet Cemetery? Pati paano po ito, ma'am? Okay, magsimula po ito nung pandemic. Kami po ng aking asawa na kasalukuyang kapitan namin ngayon ay nagmamonitor after ng mga ulan at nakikita namin mga ilang mga patay na hayop sa bangketa, sa basurahan, sa mga bakanting lugar. So naisip namin bakit hindi kaya tayo magtatag ng libingan ng mga pets. Kasi sa environment hindi rin maganda na kung saan-saan natin tinatapon yung mga debris ng mga pets natin. Opo. Buti may malaking lote po. Opo. Maswerte po kami nung unang term po natin ay pinayagan tayo ng City Council na magamit natin yung isang area na iyon para sa aming materials recovery facilities. Mhm. Yes. Ito po, ilang taon na? Ito nga Barangay Fortune Memorial Garden for Pets. Since 2020 po. Doon po kami nag-start na ito ay buksan namin sa publiko. Ano yung kino-cover ko nung mas matagal pa na iba po yun, no? Hindi ito yun, nung before 2020. Before 2020? Hindi ito yun siguro. May iba pang baka Pet MRF Cemetery. po. Oo, yung noong pa. Yung mas matagal na. Kasi yung Pet Memorial Garden namin, located doon sa MRF. Yung... ano pong ibig sabihin ng MR? Materials Recovery Facilities. Oo. I see. Ano para po sa solid wastage. waste. Solid waste. Opo. Opo. In compliance with RA 9003. Opo. Buti nagkaroon ng gano'n po kalaking area doon? Hindi ko po alam yung eksaktong sukat, pero malaki naman po siya. Kaya sabi ko, very ideal ito, no, since wala pa ang LGU na tinatayong libingan ng mga pets, bakit hindi natin simulan? Total may lote naman po. Opo. kayo po ba ay mahilig sa pets? Noon po ay hindi, pero mula po nung nag-uwi ng tuta yung aking asawa, si Kapaeng, doon na po nag-start yung aking Kapaeng. pagmamahal sa Kapaeng. mga pets. Opo. talaga po. So bali ma'am, Kakatuwa sino po ang naman. mga pwedeng kumbaga, ialay ng huling, quote-unquote, huling hantungan, Opo. di ba? Private citizens o dapat po, paano Taga po Marikina dumaan sa ba inyo? dapat? Taga Marikina Opo. lang? Nung una po, mga year 2020 po, ito po exclusive for Barangay Fortune residents lamang. Okay. Pero dahil nabalitaan na nila over social media, so meron na pong nag-walk-in, bit-bit na po yung kanilang patay na alaga galing ng labas ng Marikina. So hindi na po namin matanggihan. Kaya po that's the time na inopen na po namin ito kahit sa labas po ng Marikina City. Yun. So ngayon po ay ilan na po ang nakalibing dyan sa Pet Cemetery More or less ninyo? 7,000 na po. Wow, ang dami na po since Napakarami 2020. Kumbaga 5 years po, ano? Ilan po ulit? 7,000 na. Ano po to? Karamihan siguro mga aso, no? Yes po, Iba-iba. mostly are dogs. Yes. Opo. Okay, and until now, nag-accept pa rin po ba kayo? Yes po. May opo. space pa? Hindi po natin matanggihan. Medyo kinakain niya na yung aming urban garden area. Kaya kami po, through the Barangay Council din po, is may future plan na hopefully Mag-expand. magkaroon ng pondo, not only to expand, but i-adapt namin yung cremation po. Okay. So, magkakaroon ng crematorium kasi mas makaka-save tayo ng grounds, space, tama. space. Paano po proseso, ma'am? Kung ako po ililibing ko po ang aking pet. Opo. So kung kayo po ay taga Barangay Fortune Marikina, meron po kayong babayarang minimal fee which is 300 pesos. At kung outside naman po ng Marikina, 500 pesos. So kailangan nyo lang pong magpunta sa tanggapan po ng Barangay Tanod Office para po kayo ma-assist at magbayad po kayo ng kaukulang fees sa Barangay Treasury Office. Opo. So, sa feedback, ma'am, kasi syempre, lumaki na siya, nakilala Opo. na siya. Ano po yung mga karaniwang, kumbaga, feedback ng mga mamamayan kung bakit importante sa kanila na mailibing nila ang kanilang Syempre, mga pets? bukod sa tao, napakahalaga din sa mga for parents tulad namin na meron silang pupuntahan tuwing undas, madadalaw, marareminisce nila yung memories ng kanilang mahal na alaga bilang kapamilya nila at accessible naman po yung barangay namin sa karating mga syudad. No, kaya yun po. At marami pa rin po na may clamor na upahan na nila for lifetime na yung lupa na pinaglagyan po ng kanilang alaga. Which is hindi naman po pwede. Opo. Kasi po, bago mag 1 year, kailangan na po siyang libingan ulit ng panibagong pet. Pero hindi namin inaalis yung mga remains, yung mga buto
andun pa rin naman po. Pati yung nakasulat doon kung... Yung lapida po kasi talaga po nasisira na po siya in due time. So, wala na po yung name ni pet doon. That is why ngayon po meron pong kinoconstruct doon na ang tawag po ni Kapaeng Tiope doon ay Pet Memorial Wall. Okay. No? Para doon na lang po ilalagay yung mga names ng mga previously na ilibing na po na pets. Okay. So, Opo. kumbaga, pwedeng doon na lang rin sila mag-alay ng bulaklak, Yes po, kandila, yes po. or kung ano man. Usually, ano po ba mga rituals ng ating mga for parents? Yes. Meron din po kaming mini burulan. No, meron po Okay. kaming devotion kay St. Francis of Assisi. No, yung po patron saint of animals and environment. So, meron po kaming staff na nag-aalay ng panalangin bago po tuluyang ilagay na dun sa final resting place Opo. ng yung pet. Mga magkano po ang gagastusin? Yun nga po, kung taga-Fortune, 300, paglabas po ng Marikina, 500 lang po. Pero 1 year lang. Less Parang than ganon. 1 year, usually 8 months. Decade Opo. na po, decompose na siya. Opo. So, wala po tayong choice kung hindi, libingan na rin ng bagong pet. Oo. Opo. Pero kung gusto po nung may-ari na magbayad uli, pwede kaya? Hindi po, masisira po yung policy. At baka you have maging to share precedent din, ito, ano? maraming Oo. gagaya. Tama. That's Para give chance to why. others. Yes po, kaya pag-pray na lang po natin Opo. na magkaroon ng katuparan yung cremation and then columbarium. Actually, yung iba may mga nag-offer talaga ng cremation Opo. and columbarium dun sa mga pets. Kaya sa ngayon wala pa. Kailan Wala po pa natin balak ito Siguro mga itayo? 2 years pa, no? Yes. Yun, practically, mga ganyan po kasi this year, gawa na yung budget plan eh. So, wala na po tayong pag-asa this next year. Siguro mga O kasi coming magastos 2 rin years. yan pero talaga para sa mga for parents, worth it po, ano? Yes. Oo. So siguro po this coming undas, ilan po ba yung inaasahan nating dadalo, bibisita? usually po, mga less than 500 siguro. Yung mga dumadalaw talaga na para tingnan at bisitahin yung kanilang mga mahal na alaga. Na Marami may dalang din mga yun. fresh flowers, Opo. candles. Okay. Opo. And Facebook page, kasi alam Yes ko po. kayo nagmamanage yan. Baka may Opo. mga tanong pa kayo para po kay Cap Riza. Yes po, please visit our official Facebook page, Barangay Fortune Animal Welfare Office. Yan, para po ma-entertain po natin yung inyong mga katanungan. Alright. Maraming Alright. salamat. Thank you po, ma'am, ha. Nakakatuwa naman. So, ayan, mabuhay po kayo. Sana ay lumaki pa itong pet cemetery ninyo para naman po dun sa mga kababayan natin na may mga pets, na kanilang, syempre, inaalala. Parang pamilya na rin nila talaga Correct. ito eh. So, they deserve this place. Ito pong pet cemetery dyan sa Fortune, Marikina City. Salamat po. Salamat, Nina and Migs. Thank you po. Thank you, ma'am. po. Okay, basa tayo ng mga onting messages. Ben Rances, for Halloween, busy kami sa parokya for our All Saints and All Souls Day Masses. More than candies and flowers, prayers are still the best offering for the dearly departed. Ito si Cheryl Rosales, Ate Nins. Oo nga, sabi niya, naimbag nga bigat, Ma'am Nins and gwapong Sir Migs, nakabuti ay gumaling ka